Chris Aquino, patay na. Kinulam, bumibili agad at nagpapareserba ng kabao. Dahil may sakit si Chris. Dahil may sakit si Chris. At sa mga picture na nakita natin na pinost ni Chris. Isipin mo si Chris Aquino, kailan lang nasa birthday party. Na maganda na ang pakiramdam, maayos maganda na itsura. Diba? Nagkukwento tungkol kay Bimbi, yung one-on-one interview niya kay OG Diaz. Ang ganda na po eh. Tapos biglang kinulam, patay na. Ganon. At ang may nakalagay pa, yun daw katawan ni Chris, kaya daw ganyan na masasakit ang kanyang mga buto at laman. Nilagyan daw ng maraming aspili at karayom. Ganon? Ang buong katawan daw niya, nilagyan daw. Lumalakad ang karayom sa loob ng katawan. Kaya kung saan matama, yun daw yung nasasaktan. Ba yan? Nakakalungkot naman. At sana naman ay huwag pinapatay ang buhay pa. Ano ang nararamdaman ng mga fake news peddlers kapag naglalabas sila ng mga kwentong malayo sa katotohanan, mga MSK? Ay, ang nararamdaman nila, nakapambilog na naman tayo ng ulo ng mga mambabasa at Ako, ang tingin ko sa ganyan, parang sakit na yan eh. No? Parang sakit na yan. Kapag wala silang nagagawang fake news, hindi sila masaya. Totoo. Hinahanap na ng kanilang katawan, di ba? Oo. Ay, sa akin naman siguro, masaya sila. Kasi nakakaano sila ng views. Di ba? Kumikita sila. Kasi ito naman kasi yung mga nagkiklik ng mga YouTube. Ako, pag makita lang ng mga title na patay na si ganito, gano'n na si ganito, ikiklik ka agad. Alam niyo po kung sino ang pinakahuli na naman na ginawang biktima? Chris Aquino. Anong nakalagay? Kinulam, Chris Aquino, patay na. Alam nilang mapapaniwala nila agad-agad ang mambabasa. Dahil may sakit si Chris. Dahil may sakit si Chris. At sa mga picture na nakita natin na pinost ni Chris. Yun nga ang sinabi ng isang kaibigan ko. Actually, wala naman dapat ng mga ganyang fake news kung itinago lang niya yung itsura niya sa publiko. Ang kaso, ibinibilad niya kasi. Kaya yan, dyan pumupulot yung mga fake news peddlers. Pero alam po natin yon na fake news po yan, buhay na buhay si Chris Aquino. At sana naman ay huwag pinapatay ang buhay pa. Nakakalungkot yung mga ganyan. Eto na eh, nabigyan na kasi ng pagkakataon eh. Binuksan na ni Chris, ayan yung picture ko, bahala na kayo, anong kwentong bahala kayo dyan. Ganun yun, di ba? Nakakalungkot. Huwag na si Chris Aquino, ang mga kapatid niya, ang dalawang anak niya, ang mga kamag-anak niya, at ang kanyang mga tagahanga lalo na. Ano ang kanilang maiisip? Pag nabasa ang thumbnail na patay na si Chris Aquino, kinulam. Natural, lahat sila nag-aalala. Diba? Ako ngayon nakita ko, ano ba? Ito na ba ito? Kala ko talaga, nung nakita ko yung susunod, nako, naloko. Basta, lagi po nating aalalahanin, kapag may mga ganyan po at wala namang pinanggagalingan na legit talaga na mga reporters o mga vloggers, wag po kayong maniniwala. Kasi talagang fake news po yan sa totoo lang. Isipin mo si Chris Aquino, kailan lang nasa birthday party. Na maganda na ang pakiramdam, maayos na itsura. Diba? Nagkukwento tungkol kay Bimbi, yung one-on-one interview niya kay OG Diaz. Ang ganda na po eh. Tapos biglang kinulam, patay na. Ganon. At ang may nakalagay pa, yun daw katawan ni Chris, kaya daw ganyan na masasakit ang kanyang mga buto at laman. Nilagyan daw ng maraming aspili at karayom. Ganon? Ang buong katawan daw niya, nilagyan daw. Lumalakad ang karayom sa loob ng katawan. Kaya kung saan matama, yun daw yung nasasaktan. Ba yan? Nakakalungkot naman. Iba rin gumawa talaga ng mga clickbait. Kaya ang pinakamaganda talaga, huwag tayo magbibigay ng ehemplo. Huwag tayo magbibigay ng clue. Kumbaga, diba? Huwag nating simulan. Para wala silang madampot na kwento na puro naman fake news. Pero sa bagay, sabi nga ni Chris, enough of fake news. At ang kasabihan nga po nating mga Pilipino, habang pinapatay ka, lalong humahaba ang iyong buhay. Yun naman. Sana doon na lang tayo sa magandang kahihinat na mga ganyang kwento. Dalawang bagay yan di ba? Yung fake news, pag nababalitang patay ka na, lalong hahaba. Yung iba naman, na kababayan natin, bumibili agad at nagpapareserba ng kabao. Yung iba nagpapagawa agad ng pansyon. Diba? Iba-ibang take yan kung sa mga nakakabasa. Kung ano yung paniniwala. Correct. Papagawa agad ng pansyon, yung paglalagyan, yung tomb. Tapos hahaba ang buhay. Yung iba nagpapareserve na ng kabaong, ganon. Pero wag na po nating daanin pa sa ganon. Basta kapag hindi totoo, wag ibalita. At wag po nating lokohin
ang ating mga kababayan sa mga fake news. Tama. Yan. At piliin po ninyo ang inyong pinanonood at binabasa kung kanino at sino saan nanggaling. At saka huwag basta click ng click. Alam mo ako, may Oo. minamarkahan na ako dyan eh. Pag Ay, nakita ano, ko ano? ito yon, Ah, ito yon, hindi ko na binabasa. Dapat ganun hindi ko na din kayo. pinapanood. Pinapalagpas mo na siya. Pinapalampas, Oo. hindi ko siya talaga tatangkilin. Dapat kasi Alam ko ganon. naman fake news eh. Oo. Di ba? Nako, markado na sa akin yan. Pagka yan ang nakita ko, dumadaan yan eh. Oo. Sa atin, di ba? Correct, Dumadaan yan. Oo. Ay, ikaw Pag yan, nakita no? ko na. Ano, sino to? Tingnan ko baba. Sino gumawa to? Ay, ayoko Ayun na. Yan, dapat ganun po Hindi, tayo. hindi ano eh, hindi believable. Oo. Di ba? Hindi credible. Correct. Kaya pag yun po, ayoko na lang banggitin, baka sabihin, may mga nagmamakaawa kasi pag inireklamo mo, Oo. kasi may sakit ang magulang Ay, ko. oo nga. Pag nawala itong ano ko, Dito lang po oo, kami kumukuha. dito lang kami talaga kumukuha ng Oo. pambili ng gamot. Di ba may mga Yes, ganyan? may mga ganyan talaga. Kaya syempre, dahil iniisip naman natin, kung dyan ka na kakaroon ng pera na hindi ka nagnanakaw, alam mo yon, Eh pero mali pa rin. mali pa rin. Pero sana, Oo. ibang estilo ng Itong pagbabalita. sinasabi kong vlogger na to, hindi ko na mabilang sa mga daliri ko sa kamay at paa kung ilan na ang kanyang pinatay. Ay, tao nililigaw niya talaga. Itong vlogger na yan. Ano ang wish mo para kay Chris Aquino? Ay, di siyempre, ang wish ko, long life. Mm. And then, good health pa rin hanggang ngayon. Pakikausap ko nga si Chris. To Miss Chris Aquino. You know. You know. Just always be in a good condition so that your life and your health will be very good. And think positive. And always think positive. Never mind about the negative. Oh, di ba? Tama, Ganun positive naman, lang. tama Oo, naman yun, di totoo. ba? At saka, parang awa nyo na po. Marami pong paraan para tayo ay kumita. Marami pong paraan para tayo mabuhay. Pero patayin naman po natin ang ating kapwa na buhay pa. Maling-mali naman yon. Ayun, No? tama. At saka, nakakapagtaka, irereklamo mo, magbabago lang ng title. Ay, No? oo nga. Magbabago lang ng Oo, title. oo. Susulpot na naman. Lahat nagagawa ng paraan. Nakakainis. Lahat halos pinatay na. Oo. At saka ay kino-quote, may mga art card pa, no? Oo. Ay, Pero oo. kakaloka. Usong-uso ngayon yan, kahit hindi sinasabi, may artista na, Oo. hindi na pagkakabalan ng artista gumawa ng mga ganun eme-eme, Totoo, charot-charot. kakahaba. Oo. Di ba? Tapos may mga bago pa silang style. Umiiyak daw si artistang ganito kasi daw may sakit si ganito tapos may nakalagay na kabaong dun sa may umiiyak mo ganun, di ba? Grabe. Pumipili Oo. sila ng mga pictures na kamang-kama sa kanilang tama. thumbnail talaga. Nakakaloka talaga. Sana man lang kung kahit paano ay merong katotohanan yung kanilang inilalabas. Wala. May Walang karma yan. Ay, Matindi oo. karma niyan. Ano mang ginawa mo sa kapwa mo, pag bumalik sa iyo yan, Diyos ko, maawa kayo. Baka mamaya kayo ang tamaan yan. Gabaan kayo. Ay, oo. Sigurado Sigurado ng yun. gaba, di ba? Mahirap Isipin yan. mo na nanahimik si Chris Aquino, nagkukwento na nga, naaalis na sa Hacienda Lucita si Josh at Oo. dito na sa Maynila, maninirahan. At ando na daw, pupunta sa mga binay. Oh, di Diba? ba? Oo nga. Tapos ito, papatayin nyo, sinira nyo na naman yung magandang kwentuhan. Totoo. Ay nako, parang awa nyo na po.